Anong masasabi niyo po doon sa sinasabi ni BBM na wala daw na itulong si Pangulong Duterte sa mga biktima ng Yolanda? Napakasinungaling po. Sinungaling, as in sinungaling siya. Kasi alam ng mga taong taong pagluban na si Duterte ang may tulong sa kanila. Ito, katulad dito sa pamamahay po. Katulad dito, sino man ang nagawa nito ng mga pabahay kung hindi si Duterte ang nagtulong sa mga survivor ng Yolanda? Ano ba yung tatay ni BBM? Yan. Pinalibing ba? Wala. Hindi. Si former President Duterte ang nagpapalibing. Ay hinanakit po kami sa administrasyon ni President BBM dahil isa po kaming nabudol dahil na nakaraang eleksyon, sacrifice talaga namin, grabe. Walang hinihingi na kapalit kahit pira. Wala kami natatanggap. Dahil gusto lang namin na sumunod kami sa kay Ma'am Inday Sara. Kasi si BBM yung dinalan niya. So ngayon nangyari, ginawa niya, wala siyang utang na loob. Dahil sa lahat ng mga promise niya, pangako niya kay former President Duterte, siya ang sumunod sa mga bell. Lahat ng mga nagawa ni former President Duterte na hindi natapos yung mga project niya po. Nangako siya ang susunod na sumusuport, siya ang magpapatuloy. So ngayon hindi niya ginagawa. Mga sinungaling yun sila. Tapos kami, sacrifice kami, nagtulong sa kanya dahil kay former President Duterte na si Marcos ang tutulungan natin. Pagdating ng oras, walang kwenta, wala siyang utang na loob sa mga Duterte. Dahil ang Duterte mabait talaga. Ilang president lumabay, nakaraan? Dumaan po. Ano ba yung tatay ni BBM? Yan. Pinalibing ba? Wala. Hindi. Si former President Duterte ang nagpapalibing. Talagang dapat sa kanya ipababa na yan sa pwesto. Kasi walang kwenta ang mga taong bayan kahit kunting programa na itulong niya, wala na siya pag-intindi sa mga tao na sumusuporta sa kanya nakaraang eleksyon. Pagdating ngayon, wala na siya pakialam. Mga personal interest na ang kanilang ginagawa po. Labi yung mga tambaluslos na yan, dapat patanggalin niya sa pwesto kasi walang ginagawa sa buhay nila. Kaya ngayon, Duterte, ipaglaban namin talaga. Kahit kailan, hindi magbabago po. Ma'am, anong masasabi niyo po doon sa sinasabi ni BBM na wala daw na itulong si Pangulong Duterte sa mga biktima ng Yolanda? Napakasinungaling po. Sinungaling, as in sinungaling siya. Kasi alam ng mga taong pagluban na si Duterte ang may tulong sa kanila. Ito, katulad dito sa pamamahay po. Katulad dito, sino man ang nagawa nito ng mga pabahay kung hindi si Duterte ang nagtulong sa mga survivor ng Yolanda. Tapos ngayon, sasabihin niya walang nagagawa. So, wag mo kaming wag mo kaming lulukohin kasi ang taong bayan marunong, alam. Kahit anong gagawin ninyo dyan, alam na kayo. Kasi wag kayong magsabi na walang nagawa si Duterte. Si Duterte, ang president na pinaka gusto sa mga tao talaga dahil sa war on drugs. Ma'am, di ba taga-Samar po kayo? Opo. Ormoc? Northern Samar. Northern Samar? Katarman. Doon sa mga kapitbahay ninyo, mga kaibigan, kamag-anak, ano po ang nasasabi nila sa kasalukuyang administrasyon? Ni Duterte. No, kasalukuyan. Ni Marcos. Opo. Ang narinig ko doon kasi isa akong district coordinator, alam ko yung mga sinasabi ng mga tao na talagang kung gusto ipababa si Marcos, ipababa na lang. Kasi gusto nila talaga. Kasi naghihirap ang mga taong bayan. Tulad ng bilihin. Ang mahal ng bigas, 60 ang kilo ng bigas. Ang mga manok, ang mga baboy, lahat-lahat ang mga gulay. Walang lahat talaga na mga binibinta mahal as in. So, ang gusto sa mga tao, ibalik si Duterte. Dahil hindi sila nag-alaala ng mga anak nila, mag-school, uuwi ng gabi, hindi sila natatakot dahil
Wala naman mga adik, wala naman nag-drugs. So ngayon, parang bumalik na yung drugs. Kaya ang sabi sa mga parents na talagang administrasyon ni Duterte, nahirapan tayo dahil ang taas ng presyo. Di, Marcos. Ni Marcos, I mean, sorry. Ni Marcos dahil puro na lang taas ang presyo, tapos yung mga binibinta ng mga taong bayan, ng mga farmers, ang mura. Kaya wala nang mangyari talaga. So, kailangan talaga tulungan natin si Duterte. Yun ang sabi sa akin talaga. Sabi ko, huwag kayong mag-alala kasi ginagawa ni Tatay Digong ang gagawin talaga niya nga para pagtulong sa atin sa taong bayan. Ma'am, meron ho kayong kilalang mga farmer, mga kapitbahay ninyo? Puro po mga farmers. Naitanong niyo ba kung sila natulungan ng kasalukuyang presidente na si Bongbong Marcos? Wala po, wala kaming alam. Hindi niyo po Wala alam. po, wala. Okay. Wala po. Ma'am, balikan ko lang yung sinabi mo na kung ikaw lang ang masusunod, ay dapat mag-resign na lang si BBM sa kanyang pwesto. Bakit pinag-resign niyo, ma'am? Kasi hindi man siya talagang nagmamahal sa taong bayan at saka sa bansang Pilipinas. Dapat dapat natin maghanap ng leader na nagmamahal sa ating bansang Pilipinas. Hindi tayo mapahamak sa sa mga drugs, sa mga corruption, ganon. Kaya si former President Duterte talaga hangang-hanga ang mga tao doon dahil sa kanyang ginagawa noong nakaraan administrasyon niya, katulad nung COVID-19. Marami siyang tinutulong ng tao kasi walang mga trabaho ang tao. Maraming programa siya binibigay sa mga tao. Ma'am, sagad-sagad na natin dito, ma'am. Total, mayroon ka namang hinanaing, ma'am eh. Ma'am, nung nakaraang habang may siguro napanood po ninyo ito sa social media. Naniniwala ka ba sa sinasabi ni Pangulong Duterte na si Bongbong Marcos, bangag noon, bangag pa rin ngayon, at may presidenting tayong adik, may kasama pang mura na sa dulo eh, 100% naniwala ko. na bangag si Da Junior. Yes. Kasi alam naman ng taong bayan po na kahit hindi sasabihan, kasi nakikita sa mga report, sa mga TV, ganyan, ang mga nangyayari, updated ang mga tao dahil may cellphone, may YouTube, so update talaga ang mga nangyayari. Nay, ikaw naman, Nay, ano mga hinanaing mo, Nay, sa Marcos admin, Nay? Ang sa akin lang po matataas ang bilihin, lalo na yung bigas. Tapos yung mga drugs nga, bumabalik na naman. Daw na itulong si Pangulong Duterte sa mga biktima ng Yolanda. Ano po yung masasabi mo? Malaki naman natutulong. Kasi tingnan niyo po yung bahay nila mga Arnie. Pati yung mga nasa kampal, magandang bahay nila. Yung kay, Noy noon, hindi maganda ang construction. Ngayon, maayos kay Tatay Digong.